Welcome to Donmar TV News Channel. Labis ngang ikinadismaya nitong mga supporters ni Senator Bongo itong kanyang formal ng paghahain ng withdrawal ng Certificate of Candidacy dito pa rin sa Commission on Elections. Personal nagtungo si Go sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila sakay nitong taxi lamang para formal na iatras yung kanyang Certificate of Candidacy. Ayon sa Senador, si Pangulong Rodrigo Duterte lamang daw ang nakakaalamat sa kanyang pagtungo sa COMELEC mula sa kanilang bahay. Baging itong kanyang mga security escort at driver ay hindi rin alam na nagtungo ito sa COMELEC para formal na ihain ang kanyang withdrawal. Base sa batas, ang mga kandidatong magwi-withdraw sa halalan ay kailangang personal na magtungo sa tanggapan ng COMELEC para iatras ang kanyang kandidatura. Nagpahayag ng kanyang withdrawal si Go noong Nobyembre 30 na tumatakbo noon sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Kung maalala, nag-substitute itong si Senator Bongo sa kandidatura ni Senator Bato de la Rosa na siyang unang naghain ng COC sa pagkapresidente na siyang standard bearer sana ng administrasyon. Darito pa ang pahayag kanina ni Senator Bongo. Wala po. Desidido na ako. Matagal na po akong desidido. Sabi ko nga po, talagang nagre-resist po ang aking puso at ang aking isipan sa pagtakbo bilang Pangulo. Nandito po ako. Handa ako magserbisyo po para sa inyo. Dahil mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. Mahal na mahal ko po kayo. Actually, wala pong nakakaalam. Sa totoo lang, ni driver ko po hindi alam. Sumakay lang po ako ng taxi. Kasi inaalam ko sa kanila, mas marami pong makakaalam eh. Maglilik po. Yung kay PRRD, matagal na po kaming nag-usap tungkol dito. Sabi ko lang po, right timing lang po. Pinapaintindi ko muna unti-unti sa aking mga supporters yung aking pag-withdraw. Muli, sa aking mga supporters, sa mga supporters namin ni Pangulong Duterte, nandito lang po kami na handang magserbisyo sa inyo sa abot ng aming makakaya. Ako naman po, nandito lang ako. Kalabitin nyo lang po ako. Nandiyan lang po ako sa tabi-tabi. Yung Kuya Bongo, huwag niyo po ako tawaging senador. Tawagin niyo lang po ako na Kuya Bongo. Huwag niyo po akong ituring na senador. Gusto ko maalala ninyo ako na isang public servant. Congratulations kasi based sa isang TV personality din, umabot ata ng 31.5 kilometers. 31.5 kilometers ang haba ng kanyang caravan. Considering na sinasabi ng mga Liberal Party na ang Iloilo City or ang Western Visayas ay bailiwick, no? Kung tagang baluarte ng mga liberal, ng sinasabi natin ng mga dilawan. Pero kung titingnan ninyo yung resulta, ang dami-dami, hindi talaga mahulugang karayom. Ewan ko nga kung ano pa yung hinihintay ng ibang mga presidentiables na talagang hindi nila matanggap-tanggap na wala talaga silang kalaban-laban. Promise, I am very sorry to tell you honestly, lahat naman siguro naghahangad. Pero kung titingnan mo kasi yung mga rally, titingnan mo yung mga caravan, milya-milya po talaga ang layo. No? Until now, hindi pa rin tumitigil itong mga kampo nila sa kakafile ng mga tinatawag na mga disqualification case, ang dami-daming petitions na antabayanan natin December 15. Pero based po sa information na na-receive ko, talagang sigurado na ang pangalan ni BBM ay nasa balota. Pero hanggat hindi po na-release ang balota, hindi po tayo pakakampante. Dapat kailangan po nating magmatsyag. Okay? Sa totoo lang, magmatsyag tayo kasi hindi natin alam kung ano pa yung kayang gawin na makalaban ni BBM. Ang advice ko rin sa BBM team, dapat ingatan ninyo si BBM, ingatan ninyo si Inday Sara, kasi nga alam mo, delikado talaga ang buhay niya. Nakikita ko na kasi talaga parang mangyayari dyan yung nangyari sa eleksyon ng United States of America. Look at what happened during sa panahon ni John F. Kennedy, na pinagbabaril siya, inassassinate siya dahil sa sobra-sobra talaga na yung kanyang popularity. And can you just imagine that Bongbong Marcos latest survey result, na kahit na hindi tayo naniniwala masyado dyan sa survey na yan, hindi tayo magkampante, parang malagpasan pa ata niya yung rating ni President Rodrigo Roa Duterte noong 2016 election. Umabot kasi siya ng 57%. Despite of petition, despite of cancellation, despite of different cases, allegation, accusation, lalo talaga, based on my opinion hindi po sa this is unbiased commentary, para makikita mo talaga milyang-milya talaga yung layo. Makikita mo talaga kung gaano kalakas ang puwersa na kung saan nasa likod ni BBM. Ang danger lang yan, alam nyo sa totoo lang, ako, hindi naman sa magko-comment ako na pag-awayin, hindi ganon. Ako I'm very vocal that I really support Inday Sara Duterte as Vice President o Bongbong Marcos. Pero ito lang po ang masasabi ko sa taong bayan.
Ang supporters ni Bongbong Marcos, ang follower ni Bongbong Marcos, yan ay tinatawag na mga Marcos loyalists. Matagal na panahon, ilang dekada na ang nakalipas, andyan pa rin sila. Sila yung hindi pa napatalsik ang ama ni Bongbong Marcos, sila na po talaga yung nasa likod ni Apo Lakay. And do you think mababawasan po yan? Hindi. Because kung ano yung culture, kung ano yung values, kung ano yung morality na pinakilala nila ng maayos sa kanilang mga anak, magmumultiply at magmumultiply at magmumultiply po yan. So hindi po mawawala ang Marcos loyalist. Ang danger ko dyan na nakikita is bit-bit na mga Marcos supporters si Inday Sara. The problem is may mga Inday Sara loyal supporters na talagang very vocal din not to vote BBM. Yan po yung antabayanan natin. Kaya tingnan mo na, masking 5 na ko Sir Glenn, kahit siraan pa nila si BBM, mas lalo ng solid BBM kami. Yeah, totoo. Yan ang sinasabi ko eh. Exactly. Okay, mahina yung signal. Sabi ni Tita Nining, maisa sa judge, narinig ko sa radyo, sabi ng judge na may vlogger daw nagsabi na pag manalo si BBM at si Sara, i-impeach daw si BBM at si Inday Sara na upo na presidente. Baka, banat, bay na yan. Huwag tayo magbaka, Tita Nining. Anong ground ng impeachment? Pagka-upo ni BBM, i-impeach ka agad? Diyos ko na lang. Hindi yun. Wala yun. Oh. Anong kasalanan ni BBM na kaagad-agad i-impeach? Baka i-assassinate. Kasi yun ang danger eh. Oh, sana payuhan ng mga organizers at saka ng ibang mga kaalyado ni BBM at saka ni Inday Sara na wag masyado si BBM kasi napakadelikado kasi kinakalkula na yan ng kanilang mga kalaban sa politika. Kung hindi man kalaban sa politika, yung mga supporters, nakala mo talaga sila talaga yung biktima. Kasi sinasabi ko nga, yung mga supporters, tayo mga supporters ng kanya-kanyang kandidato, huwag tayo masyadong magpadala ng emotion po natin. Huwag tayo mang-away, huwag tayong magsiraan. Kasi at the end of the day, makita natin yung kandidato na sinusuportahan po natin, bawat isa, magkaibigan po na yan. Magkalaban lang sila sa balota. Pero pag nagtapos ng eleksyon, magkumari, magkaibigan yan. So huwag nating gatungan. Tama? Huwag nating gatungan ba yung apoy para hindi lalong lumaki yung sunog. So yun dapat ang ituturo natin. Ang problema kasi sa inyo, hindi, ay naku. Kaya ako Mr. Banatbay, my appeal to you is that tigilan mo na yung ganyong klaseng pagbablog. Mag-vlog ka, ipaliwanag mo kung bakit si ganito yung sinusuportahan mo, bakit ayaw mo kay BBM, hindi yung personal yung attack. Gayahin mo kami ba? Hindi kami vlogger na katulad mo, pero alam mo sa totoo lang, marunong kaming magrespeto lalo na sa iyo. Kasi tao ka eh. Pero kapag banatan mo yung kandidato na sinusuportahan namin, parang hayop. Akala mo ang galing-galing mo. Matanong kita, ano bang naambag mo sa bayan, Mr. Banatbay? Oh. Ako wala pa akong naambag sa bayan. Unahan na kita, baka mamaya tanungin mo ako. O aminin ko, wala akong ambag sa bayan. Pero hindi ako nagtuturo sa mga tao para magtanim ng galit. Ganon kami ng mga sumusuporta kay BBM. Kasi nakita namin yung example na kahit anumang tirada ninyo, kahit anumang paninira ninyo, kahit anumang mga hindi mabuti, napakasama na mga salita na lumalabas sa mga bunganga ng hindi naniniwala kay BBM, sinupalpal ba kayo? Sinagot ba kayo? Pati anak ni BBM, diskitahan mo pa? Sinasabi mong mayabang? Ang tingin mo nga, na ikaw nga parang napakayabang mo eh. Kasi alam mo kung bakit? Na-interview mo yung Pangulo eh. Diba? Namula kagad yung hasang mo kasi na-interview mo yung Pangulo. Pero hindi mo alam, pinahiya mong Pangulo sa mundo. Kasi bakit? Presidente ka, pa-interviewin mo naka-t-shirt. Hindi ganun. Hindi nga makuha ng iba't ibang mga media. Yan ang hirap-hirap nga. Ganun kakalakas eh. Kaya ganun kakatibay. Pasensya na, nagawala-wala yung signal. Diba? Ano bang ambag mo sa lipunan kapag makapanglait ka kay BBM? Makapanglait ka sa amin na mga taga-suporta ni Bongbong Marcos. Ano bang naambag mo sa lipunan? Ako tatanungin kita, bakit hindi mo hayaan ng tao? Kung hindi siya butuhin ng tao, hindi nasa tao na yun. Kung butuhin siya ng tao, nasa tao man din yun. Ako personally tanggap ko na hindi butuhin si Bongbong Marcos ng mga tao. Kung hindi mo, dapat ganun ang ipinakita mo, na parang akala mo demonyo na. Hindi ganun dapat. Diba? Alam mo, ang ambag mo sa lipunan, sa totoo lang, sabi ni Althea Elak, yabang, laway. Hindi ka ba nahihiya, sir, hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasabi mo sa social media? That's why I'm calling attention. Sir, hindi mo ba napapakinggan yung bawat live mo? Di ba ikaw yung taga-edit? Kayo yung nag-edit?
Hindi ka ba nayayabangan sa sarili mo? Kasi parang ang tingin ko sa iyo, parang ginawa kang demonyo ng politika. Parang ang laki ng galit mo sa tao. Hindi po maganda yan. Ako may galit din ako sa tao, pero hindi ko kayang siraan yung tao. Maliban lang kung ako ay unang siniraan. Pero kung yung pagsasabi ko sa iyo, hindi po ito sira. Ay wala naman akong kakayahan na manira sa iyo eh. 'Di ba? Pero kung ikaw ang may kakayahan manira kay BBM, edi ikaw na. Congratulations na. Isa po yan sa, alam mo sa totoo lang, isa po yan sa dapat mong pasalamatan, Mr. Banatbay. Kasi alam mo kung bakit, kahit gaano kasakit ang mga salita na sinasabi mo kay BBM sa social media, hindi kanya pinakialaman at hindi kanya pinagsabihan. Pero kung halimbawa yung yung kandidato na sinusuportahan ninyo at yung ibang mga kandidato dyan sa pagkapangulo, siguro sang katutak na kaso ang gagawin sa iyo. Filean ka na siguro ng cyber libel. Bullying na yung ginagawa mo eh. Hindi ka ba nagbabasa ng batas? Di ba? Kaya lang sir, wala ka namang pakialam kung halimbawa banatan ka ng banatan kasi kumikita ka eh. Alam mo sa totoo lang, abang nagdi-discuss ka ng mga topic mo sa social media, natatawa po ako. Natatawa po ako. Ay, wag mong sabihin na wala akong talino, wala akong dunong. Natatawa ako kasi alam mo kung bakit? Sobrang talino mo, hindi na namin naintindihan. Ako, pag magsalita siguro ako, mas credible pa ako kaysa sa iyo. Kasi alam mo kung bakit? Walang tao sa likod ko. Sabi ni Ronita Crucero, freedom of choice ang taong bayan kung sino botohin nila. Kaya hindi ninyo mapigilan yan. Kahit anong pigil ninyo, lalo yang itataas siya at nanalo siya. No, tulok-laway sila sir pag manalo ang Marcos. Kaya nga sabi ko dalawang senaryo lang mangyayari. Either hindi masali sa balota ang pangalan ni BBM or i-disqualify po nila. So hindi na natin alam kung ano yung mangyayari dyan. Titingnan natin kung ano ang mangyayari kapag i-disqualify ninyo ang isang kandidato na nakikita nyo naman na talagang grabe ang mandato ng mga tao. You cannot beat caravan of BBM. Can you just imagine that? Recently lang nangyari ang caravan sa Iloilo City. Sa Luneta, tingnan ninyo, hinarangan. Hinarangan yung daan ng mga BBM na nag-attend sa caravan. Is that a fair? Kayo dyan sa Metro Manila, ganyan ba yung klaseng leader na gusto ninyo? Kapag ayaw ninyo, isasarado ninyo ang daanan? Wow!